Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, October 14, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. There are no sacred cows in this institution and in this investigation. DILG Secretary Remulla, walang sasantuhin sa investigasyon sa mga dating PNP chief na sangkot umano sa extrajudicial killings sa Duterte War on Drugs. Halos 3 piso na taas presyo sa mga produktong petrolyo, ipatutupad bukas. Regional languages tatanggalin na bilang wikang gamit sa pagtuturo. Ilang magulang, bakit pabor? Fully reusable rocket ng SpaceX. Tagumpay na nakabalik sa launch tower sa Texas matapos ang test flight. Sa showbiz, James Reid pinakilig ang madlang people sa bagong single na Sandal. At Paolo Avellino at Kim Chiu magsasama sa pelikula sa kauna-unahang pagkakataon. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Walang sasantuhin kung mapapatunayang sangkot ang sinumang dating PNP chief sa extrajudicial killings sa panahon ng Duterte War on Drugs. Yan ang pangako ni Interior Secretary John-Vic Remulla. Ayon naman kay Senator Leila o dating Senator Leila de Lima, simula na ito ng paglantad ng katotohanan sa mga pagmamalabis umano ng nakaraang administrasyon sa kampanya kontra droga. May balitang A to Z si Kim Salinas. There are no sacred cows in this institution and in this investigation. Ito ang pahayag ni Interior and Local Government Secretary John-Vic Remulla ukol sa pagbubunyag ni dating PCSO General Manager at retired Police Colonel Ruhina Garma. Ayon kay Garma, sa pagdinig sa Kamara noong Biyernes, alam umano ng mga nagdaang pinuno ng National Police ang katotohanan sa likod ng madugong drug war sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Partikular kung paano ito kinopya sa extrajudicial killing sa ilalim ng Davao Death Squad noong mayor pa si Duterte. Anyone who is guilty, anyone who is found guilty, anyone will be treated like any other person or treated of such. Okay, they will be accorded no special treatment. They will be accorded no special privileges. Everyone will face the full consequence of the law and the full powers of the PNP and the institutions of the DILG. Ayon kay Philippine National Police Chief Romel Marbil, bumuo na ang komite na mag-iimbestiga sa mga dating PNP chief habang hinihintay ng PNP ang buong report mula sa House Quad Committee. Meron na po kaming committee na to really investigate po dun sa all the allegations being made by Colonel Garma regarding po dun sa EGK and other matters, no? So, we're just waiting po. So, tuloy-tuloy po yung investigation natin. Hinimok ni Marbil ang mga dating PNP chief na magbigay na ng kanilang salaysay. He asked the former chiefs to give a statement because it's already nasabi na kasi ni Colonel Garma na former chiefs are being informed regarding dun sa war on drugs. So, we have to take their statements and say something about it. Kabilang sa mga isiniwalat ni Garma ay ang reward system sa war on drugs kung saan bibigyan umano ng pabuya ang mga pulis sa bawat mapapatay na drug suspect. Ayon pa kay Garma, ang plano kaugnay sa war on drugs ay idinaan umano kay Senador Bongo, bagay na itinatanggi ng senador. Wala pong reward system na sinasabi nila ngayon. Masyado pong baseless accusation po ito. Giit panigo, imposible umanong konsintihin ni dating Pangulong Duterte ang extrajudicial killings. May sinabi ba siya na patayin mo ito? Wala pong ganong abogado po si dating Pangulong Duterte. Dati po siyang prosecutor. Hindi siya nagbibigay po ng instruction na illegal. Ayon kay dating Senador Leila de Lima, simula na ito ng paglantad ng katotohanan na naging posible lamang dahil sa pagkakabuwag ng UNITEAM. The political atmosphere is such that would encourage truth-telling. If there was still a UNITEAM, could there be such a proceeding now?
But I would say that it was a blessing that the unit team was dismantled because people are now getting emboldened. Ibinunyag ni self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa sa Kamara na pinilit siya ni dating PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na idawit si De Lima sa isyu ng illegal na droga. Ayon kay De Lima, pinag-iisipan na niya ang pagsasampa ng kaso laban kay De la Rosa. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Tinanggap agad-agad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang resignation ni NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo. Ayon yan kay Presidential Communications Secretary Cesar Chavez sa liham na ipinadala kay Interior Secretary John Vic Remulla noong October 8. Sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na agad itong tinanggap. Iniuugnay si Leonardo sa pagpatay umano sa 3 Chinese drug convicts sa Davao noong 2016 at kay dating PCSO Board Secretary Westy Barayuga noong 2020. Nag-resign si Leonardo bilang kinatawan ng law enforcement sector sa National Police Commission noong October 4, ngunit iginiit na wala raw siyang kinalaman sa mga krimen. Samantala, nanindigan naman si Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi na babalik ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Bersamin, walang planong baguhin ni Pangulong Marcos Jr. ang desisyon ng Pilipinas na umalis sa ICC noong 2019. Una nang hinimok ni National Union of People's Lawyers at ICC Accredited Assistant to Counsel Cristina Conti, si PBBM, na isumiti ang mga Quadcom investigation material sa ICC para sa kasong paglabag sa karapatang pantao sa Pilipinas. Ayon pa kay Conti, dapat bigyang pansin ng ICC ang anumang impormasyon ukol sa war on drugs sa bansa kung saan binigyang diin niya ang testimonya ni dating PCSO Chief Rohina Garma sa House Quadcom probe. Tatandaang sa testimonya ni Garma, iniuugnay nga si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pamahalaang pinondong pagpatay sa anti-drug operations at sinasabing may pattern ng mga pagpatay at kasama ang mga pulis sa kaganapan sa buong bansa. Mga ka-ituzin, ako po magpakarga na dahil may malakihang taas presyo po na sasalubong sa mga motorista bukas araw ng Martes. Sa inilabas na presyo ng mga kumpanya ng langis, 2 pesos at 65 centavos ang dagdag sa bawat litro ng gasolina. 2 pesos at 60 centavos naman ang taas presyo sa kada litro ng kerosene, habang 2 pesos at 70 centavos ang inaasahang akyat ng presyo sa bawat litro ng diesel. Bunsod ang taas presyo ng lumalalang sigalot sa Middle East at epekto ng bagyong Milton sa Amerika na nakaapekto sa delivery ng mga petrolyo. Sa iba pang balita, sugatan ng 4 na katao matapos mawalan ng preno ang isang dump truck sa barangay Buboy ng Carlan, Laguna. Inararo din ng naturang dump truck ang 7 pang nakaparadang mga sasakyan, kabilang ang isang jeep, kotse, tricycle, mga motor at maging ang isang bahay ng residente. Dinala na sa pagamutan ng mga biktima habang inaalam na ng mga otoridad ang sanhi ng insidente. Ibabalik na sa Filipino at sa English ang wikang gagamitin sa pagtuturo sa mga mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 3 sa halip po na mother tongue o yung regional language. Ito ay matapos maging ganap na batas ang Republic Act 12027. Pabor naman ang ilang mga magulang at mambabatas dito. Alamin kung bakit sa Balitang A to Z ni Ace Cruz. Pabor si Mami Jessera na huwag nang gamitin ang Kamampangan sa pagtuturo sa 5-year-old niyang anak sa kindergarten. Gayong hindi rin anya gaanong kabihasa ang bunso niya rito. Minsan kasi nahihirapan ng bata, lalo na ngayon, puro cellphone, napapanood nila, English, ganyan-ganyan, kaya mas nahihirapan. Dagdag pa ni Mami Jessera, dumadagdag pa sa hirap ng subject kung itinuturo ito sa mother tongue katulad ng math. Based dun sa isang anak ko na ngayon senior high na, may mother tongue siya dati. Yung mathematics niya kasi, yung mga words na minsan malalalim talaga yung Kapampangan, ako mismo, hindi ko maintindihan. Sa ilalim kasi ng Enhanced Basic Education Act of 2013, mother tongue o regional language ang dapat gamiting medium of instruction sa kindergarten hanggang grade 3. Pero mababago na ito matapos na maglapse in tulo o ganap na maging batas sa Republic Act 12027. Sa ilalim nito, ibinabalik na sa Filipino at English ang wikang gagamitin sa pagtuturo sa buong bansa. Pero ikinalungkot ng Teachers Dignity Coalition na hindi na itaguyod ang paggamit ng regional languages.
Nakakapag-inayang dahil hindi ito na ipagpad ng mabuti, hindi na isaayos ang pagpapatupad, hindi natugunan yung mga problema, no? At ang ginawang solusyon, ang ginawang solusyon ay alisin yung batas. Pero para kay House Committee on Basic Education Chair Congressman Roman Romulo, mas may angat ng kalidad ng edukasyon sa bansa sa paggamit ng Filipino at English. Nakita na po natin yung reading comprehension natin medyo mababa. Yung functional literacy natin medyo mababa based on international assessment exams. Kailangan ibalik muna natin sa Filipino and English kasi yan may textbooks yan. Yan po kahit papano exposed naman po ang lahat na sa atin. Yan ang gamitin natin until ma-develop po talaga at may orthography, may vocabulary, may dictionary. Ayon naman kay Senate Committee on Basic Education Chairperson Sherwin Gatchalian, lumabas sa pag-aaral na hindi akma ang paggamit ng mother tongue kung multilingual ang mga estudyante sa isang klase. Kailangan anya magamit ng mga guro ang wikang akma sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Wala pang pahayag ang Department of Education habang hinihintay pa ang pagpapalabas ng implementing rules and regulations ng batas. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Nagsimula na ngayong Lunes dito sa Pilipinas ang 2024 Asia-Pacific Ministerial Conference for Disaster Risk Reduction. Dadalo sa week-long events na ito ang mga kinatawan mula sa gobyerno, pribadong sektor at international organizations para pag-usapan ang mas mabilis at komprehensibong mga hakbang laban sa banta ng kalamidad at climate change na nakaapekto sa ekonomiya sa mga bansa sa Asia-Pasipiko. Ang Balitang A to Z ni Naomi Almohado. Layong bigyang diin ng Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction ang mga estratehiya na magpapatibay sa seguridad ng bawat bansa sa panahon ng sakuna kasabay ng epekto ng pagbabago ng klima. Sa pagtitipon sa Philippine International Convention Center mula October 14 hanggang 18, sa klaw ng temang Surge to 2030, Enhancing Ambition in Asia-Pacific to Accelerate Disaster Risk Reduction, ang pagpapaigting ng mga agarang solusyon para mas maging matibay ang bawat komunidad. We are host to remarkable populations and cultures, enriched natural resources. Thus we bear both the perils and the promise of advancing disaster risk reduction together as we collaborate on this journey to resilience. Pinangunahan ng Pilipinas ang pagtitipon bilang host ng APMC-DRR, ang pangunahing platform ng Asia-Pasipiko sa pagmomonitor at pagre-review ng Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. Layo ng conference na pag-aralan kung paano pa mapalalakas ang kahandaan ng publiko laban sa mapaminsalang kalamidad tulad na lamang ng bagyo at lindol. We have to increase the pre-disaster investment for mitigation rather than keep on spending or wasting money for response and recovery. We have to really reduce the risk while working on the recovery. Highlight ng conference ang tatlong focus ng disaster mitigation, ang pagpopondo ng nararapat sa disaster risk reduction, pagtitiyak na walang may iwang bansa sa pagiging resilient, at lokalisasyon ng mga proyekto ng DRR. Nasa halos 6,000 delegasyon mula sa 79 na bansa ang inaasahang dadalo, kaya naman mahigpit ang seguridad sa lugar. May 570 personnel at higit 60 vehicles ng MMDA ang nakaposisyon na sa mga stratehikong lugar. Sinisigurado po natin na tayo po ay naka-prepare in case of emergency. Mayroon po tayong deployment na kulang-kulang mga 570 at mga more than 60 vehicles, no? Mga ambulance, fire trucks, at tayo po ay naka-position sa mga strategic locations. Habang ininspeksyon naman ni MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes ang command center na siyang ginagamit ngayon para i-monitor ang kalagayan ng trapiko at tiyakin ang kaligtasan ng mga delegasyong mananatili sa bansa hanggang sa Biyernes, October 18. Tayo po ay hindi nagsuspend ng number coding kahit po holiday dito sa Maynila at sa Pasay dahil ang iniiwasan po natin ay dumagdag pa yung sa volume ng traffic. So far naman po, base sa obserbasyon ng ating mga tauhan, na-manage naman po natin well yung traffic. Yung pong ating mga delegadong dumating ay naihatid safely sa kanilang mga tinutuluyan.
Pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ministerial dinner ngayong gabi kasama ang mga delegado bago ang opening ceremony ngayong Martes, October 15. Suspendido na ang mga klase at government work sa Maynila at Pasay City mula October 14 hanggang 15 para sa pagdagsa ng mga delegado. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Muling iginiit ni Senator Joel Villanueva ang pangangailangan ng agarang pagpasa ng anti-Pogo bill kasunod ng pagkakahuli sa tinaguriang godfather ng Pogo kamakailan. Ayon sa senador, posible raw magdulot ng Pogo politics sa darating na 2025 midterm elections kung hindi agad matutugunan ang isyong ito. Nananawagan si Villanueva sa mga kapwa mambabatas na suportahan ang kanyang panukalang batas na inihain noong Hulyo matapos ipanawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa SONA ang total Pogo ban. Tayo naman patuloy na nagsasabi na hindi nagtutuldok o nagwawakas ang ating laban sa Pogo doon sa pagkakahuli nitong godfather of Pogo. Kasi makita natin 2025 elections is around the corner at alam din natin yung Pogo politics na tinatawag. Pag hindi natin ito nasugpo, baka magulat tayo sa 2028. Pogo-sponsored president na yung umupo sa ating mga public offices. So kailangan talaga sama-sama po tayo, engage natin yung mamamayan na talagang i-reject natin itong Pogo politics. Panibagong pahina sa kasaysayan ng agham. Yan ay matapos ang matagumpay na pagbabalik ng Starship rocket sa mismong launchpad tower na pinanggalingan nito. Nakakalito panoorin sa unang tingin dahil tila bagay nakaplay pa atras ang video ng rocket na ito. Pero ang totoo, nagmamaniubra ang nangturang booster rocket pabalik sa tower. Bahagi ito ng ikalimang test flight ng SpaceX Starship para sa ambisyong makagawa ng fully reusable at rapidly deployable na rocket. Sa naturang test flight, pinalipad ang buong rocket saka humiwalay ang mismong rocket ship na siyang magdadala ng mga crew at gamit papuntang kalawakan, habang naiwan naman ang ibabang bahagi nito o yung booster rocket na tinatawag na siyang idinirect pabalik ng launch site. Hiyawan ng buong operating team ng tower at mga manonood sa Boca Chica, Texas nang matagumpay na makabalik ang booster rocket at saluhin ng tila giant robot na mechanical arms. Inaasahang oras na maging fully operational ang SpaceX Starship, mas mabilis nang makakapunta ang tao sa space. At dahil reusable ang rocket booster, posibleng mapababa ang presyo kada flight mula $100 million sa $50 million na lang. Susunod, 46th anniversary ng Jesus is Lord Church Worldwide sa Maynila, dinagsa ng libo-libong Kristiyano. At The Magician is back in action. Efren Bata Reyes sa pangungunahan ng Team Asia sa Reyes Cup. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Dinagsa ng libo-libong Kristiyano ang ika-46 na anibersaryo ng Jesus is Lord Church Worldwide nitong Sabado sa Quirino Grandstand sa Maynila. Present din sa event si Senate President Francis Chiz Escudero, bitbit ang Senate resolution na kumikilala sa mahalagang papel ng JIL sa nation building. Habang napahanga naman ang mga dumalo sa magarbong drone show na lalong nagpaningning sa naturang selebrasyon. May Balitang A to Z, si Ian Maghano. Tunay na si Jesus ay Diyos! Katulad ng mga bituin sa langit, nagliwanag sa kalangitan ng Quirino Grandstand sa Maynila ang iba't ibang simbolo ng pananampalatayang Kristiyano nitong Sabado, October 12. Kasabay yan ng pagdiriwang ng ika-46 na anibersaryo ng Jesus is Lord Church Worldwide. Bumida ang mga nagniningning na drones sa lugar kung saan nakasulat ang salitang Jesus. Ipinakita rin ito ang official logo ng JIL at ang mensahe at paalala na Christ is the answer. Maaga pa lang, dumagsana ang libu-libong Kristiyano mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas, mula Pasay City,
solong sumadya si Aling Emma sa pagdiriwang. Ang iba kasi na family ko hindi pa nakakilala sa Diyos. Na talaga yun ang prayer ko at saka yung may mga kamag-anakan ako na may sakit karamdaman. So talaga yun ang dinudulog ko this 46th year anniversary kasi Christ is the answer. Ang binata naman na si Gian mula Pasig City, nais ang lalong mapalapit sa Panginoon. Gusto ko rin pong mas mapalapit po kay God and to have a relationship with Him po. Habang ang stroke survivor na si Shirley mula Imus, Cavite, nais magpasalamat sa Diyos matapos dinggin ang hiling na gumaling sa sakit. Kung hindi ka nakakapit sa Panginoon, hindi ko alam kung nasaan ako ngayon. Pasalamat na lang ako talaga dahil kapit na ako, kinakapitan pa niya ako. Hindi naging hadlang ang siksikan at ang panakanakang buhos ng ulan sa mga dumalo na pawang sinamantala ang pagkakataon na makiisa sa sabayang panalangin sa pangunguna ni JIL Worldwide President and Spiritual Director Brother Eddie Villanueva at isa sa kanyang mga anak na si Senator Joel Villanueva. Present din sa event bilang panauhing pangdangal si Senate President Francis Cheese Escudero na personal namang ipinresenta ang Senate Resolution No. 202 na siyang kumikilala sa kontribusyon ng JIL sa bansa. Nakakataba po ng puso at overwhelming yung suporta ng buong Senado, Kamara at buong pamahalaan na kinikilala yung kahalagahan ng ginagawa ng JIL Church para ihulma at ipanday ang katauhan ng bawat mamamayang Pilipino to become part of the solution and most especially in serving the best interest of our people. Nagsimula ang JIL taong 1978 mula sa mga pagtuturo ni Brother Eddie sa 15 estudyante at ngayon aabot na ang JIL Church sa 82 probinsya sa Pilipinas at 70 mga bansa sa buong mundo. Ano man ang pinagdadaanan mong problema sa buhay, pagsubok sa buhay, testings and trials of life, gabundok man ang problema mo. Sabi ni Jesus sa Matthew 11:28, any one of you who is heavily laden, heavily burdened, come to me and I will give you rest. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Ibinasura ng Office of the Ombudsman ang kasong administratibo laban kay dating Health Secretary Francisco Duque III. Ito'y kaugnay sa umano'y irregularidad sa paglipat ng 41.46 billion pesos mula sa Department of Health papunta sa Department of Budget and Management Procurement Service para sa COVID-19 supplies nung kasagsagan ng pandemya. Ayon sa Ombudsman, hindi na maaaring gawing subject ng kasong administratibo si Duque matapos ang kanyang pag-alis sa serbisyo noong August 2023 kasabay ng pagbaba sa pwesto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibinasa ang desisyon sa 2011 ruling ng Korte Suprema. Gayunpaman, mahaharap pa rin si Duque at si dating Procurement Secretary Lloyd Christopher Lao sa kasong graft charges sa Sandigan, Bayan. Humiling ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chair na si Senator Riza Ontiveros sa Pasig City at Quezon City Courts na payagang dumalo sa investigasyon ng Senado si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy. Sumulat si Ontiveros sa korte para dumalo sa pagdinig si Quiboloy sa October 23. Bukod kay Quiboloy, inimbitahan din ng komite ang pagdalo ng co-accused ni Quiboloy na sina Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada at Sylvia Semanies. Magugunitang naharap si Quiboloy at iba pa sa patong-patong na reklamo ng human trafficking. Sisimulan na ang pag-roll out ng bakuna kontra African Swine Fever sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Kasabay ng pagdiriwang na National Meat Safety Consciousness Week, sinabi ni Agriculture Undersecretary Deo Gracias Victor Saveliano na magpapatupad sila ng mga bagong estratehiya para pabilisin ang roll-out ng bakuna o vaksina. Aminado rin si Saveliano na naging mabagal ang rollout dahil kailangan ng blood testing para makumpirmang ASF-free ang mga baboy. Anya, maraming backyard owners ang hesitant dahil kailangan i-call o patayin ng mga baboy na positibo sa ASF. Sa kasalukuyan, mas mababa pa sa 1,000 baboy sa Lobo at Lipa, Batangas ang nabakunahan na mula nang mag-umpisa ang paggamit ng AVAC vaccine. Nag-meeting kami ng Secretary the other day, 3 days ago, na kailangan talagang bilisan yung rollout. Kasi we have a commitment na by November, dapat yung 10,000 na dosage ma-roll out na namin.
minsan, di ba, nakokontrol natin, minsan nagkakaroon. Pero still, yung ang inaano namin na kailangan talaga palakasin natin yung biosecurity. Kasi yun ang isang nakita natin na medyo pagtuunan natin ng pansin. Iginiit ng pamahalaan ng Pilipinas na mga biktima ng human trafficking ang nasa 20 Pilipina na nasagip mula sa isang surrogacy scheme sa Cambodia. Ayon kay Justice Undersecretary Nicholas Felix T., kinausap na ng Department of Foreign Affairs ang kanilang mga katuwang sa Cambodia para alamin ang posibleng pananagutan ng mga Pilipina sa iligal na gawain doon. Sa 20 Pilipina, 13 sa kanila ay nagdadalang tao na. Bagamat iligal ang surrogacy sa Cambodia, umaasa ang pamahalaan ng Pilipinas na maiuwi ang mga Pilipina ng walang kriminal na pananagutan. At dahil biktima sila ng human trafficking, maaari nilang matanggap mula sa pamahalaan ang mga iba-ibang benepisyo na binibigay sa human trafficking. Kasama na dito yung mga psychosocial support, kasama dito yung ayuda, kasama dito yung mga efforts upang ma-reintegrate sila sa lipunan at mabigyan ng mas mabuting buhay. At pinaka-importante, kasama din doon yung non-criminality, no? The Magician is back in action. Pangungunahan ng Philippine pool legend at tinaguriang The Magician na si Efren Bata Reyes ang Team Asia. Para po yan sa inaugural Reyes Cup sa October 15 hanggang 18 na gaganapin sa Ninoy Aquino Stadium. Binubuo ng 3 top players mula World 9-ball rankings at 2 pang wildcards na pipiliin ni Reyes ang kupunan ng Asia sa tournament na ipinangalan mismo sa Pinoy pool icon. Si Efren ang tatayong captain ng Team Asia na kinabibilangan ng mga manlalaro mula Pilipinas, Singapore at Taipei. Makakasama ni Efren sa kanilang team ang kapapanalo lang sa Hanoi Open Pool at isa ring Pinoy World Champion na si Joanne Chua. Good luck, Team Asia! Sa aming pagbabalik, James Reid bumisita sa Madlang People sa It's a Showtime. May na-miss nga ba? Ano? At sino kaya? At Paolo Avellino at Kim Chiu magsasama sa isang pelikula for the first time. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Very happy ang multi-talented actor na si James Reid sa kanyang pagbalik sa It's a Showtime. Ano nga ba ang na-miss niya? At tambalang Kim Chiu at Paolo Avellino magsasamang muli para sa isang bagong pelikula. Tara na't makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Sino ang hindi kikilikin kung ang isang James Reid lang naman ang haharana sa'yo? Ganito ang naging eksena sa It's Showtime nitong Sabado, October 12 kung saan nasorpresa ang Madlang People sa pagbisita ni James. Sa kanyang opening number, pinakilig ni James ang Madlang People habang inaawit ang kanyang bagong single na Sandal. Sandal ka lang sa'kin. Ayon kay James, sobrang na-miss niya ang high energy vibes ng Madlang People. What's up, Madlang People? I'm so glad to be able to perform my new songs here on Showtime. I miss performing for the Madlang People. I miss this energy, so thank you so much. Reunited rin si James sa kanyang best friend na si Ryan Bang. Agad itong yumakap kay Ryan, nakita ang kasabikan. Best friend mo talaga si Ryan? Yes, best friend. Sabay kami Pinoy Big Brother, batchmate kami 2010. Matatandaang si James Reid ang big winner ng Pinoy Big Brother Teen Clash Edition noong 2010 at kinakiligan sa mga pelikulang Good Vibes, Diary ng Pangit at Talkback and Your Death. Samantala, magtatambal sa kauna-unahang pelikula ang love team na si Paolo Avellino at Kim Chiu. Binamagatan itong My Love Will Make You Disappear na isang romantic comedy film sa direksyon ni Chad Vidanes. Sa Instagram, ipinasilip ni Kim at Pao sa kanilang story ang ilang snaps kasama ang cast. Wala pa namang detalye kung kailan ipapalabas sa mga sinihan ang pelikula. Sunod-sunod nga ang proyekto ng Kim Pao Tambalan, mula sa linlang hanggang sa What's Wrong with Secretary Kim.
Way to go, Kim and Paulo! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Isang waiter na robot. Pwede ba yun? Good vibes po ang hatid ng agaw pansin ng mga humanoid robots na ito na ibinida ng technopreneur na si Elon Musk nitong weekend. Game na sumayaw, nakipag-selfie at nakipagkwentuhan ng Optimus robots na gawa ng Tesla. Ayon kay Musk, bukod sa pagsuserve ng pagkain at inumin, kaya raw din nitong mag-babysit, mag-yoga at makihalubilo na parang tao. Hindi malinaw kung fully automated ang Optimus robots o kung totoo ba ang duda ng ibang tech writers na tila may engineer na nagre-remote control sa mga ito. Pero impressive pa rin ang smooth na galaw at pananalita. Target ng Tesla na gawing mainstream ang mga Optimus personal robots sa mga bahay. Sa presyo lamang naabot sa $30,000. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ng replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ay mula sa author at speaker na si Steve Maraboli. Sabi niya, hindi nagiging mas madali o mas mapagpatawad ang buhay kung di tayo ang mas tumitibay at nagiging mas matatag. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!